Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Dayan, taga Camarines Sur. Nais ko pong ibahagi ang karanasan ng aking nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Karen noong siya ay nagdadalang tao pa lamang sa kanyang panganay. Kasalukuyan kaming nakatira noon sa isang compound kung saan magkakatabi ang bahay naming magkakapatid. Bagong kasal noon si Karen at ang kanyang asawa at lahat kami ay masaya para sa kanila. Lalo na ang malaman naming buntis siya. Naging sentro ng atensyon noon si Karen. Lahat ng gusto niya sinusunod namin. Isang araw may bagong pamilyang lumipat sa katabing lote sa labas ng aming compound. Isang mag-asawa na may 2 maliliit na anak. Ang babae na tatawagin nating Aling Nena ay napakapalakaibigan. Palagi siyang bumabati at madalas ay may dala siyang ulam o kakanin para sa amin. Ngunit ang kanyang atensyon ay laging nakatuon kay Karen. Palagi niyang tinatanong kung kumusta ang pagbubuntis niya, kung anong pinaglilihan niya. Minsan, sinusubukan niyang hawakan ng tiyan ni Karen. Ngunit laging umiiwas ang kapatid ko dahil hindi siya komportable. Napansin namin na tuwing hapon, bago mag-agaw dilim, laging nasa bintana si Aling Nena, nakatanaw sa bahay nila Karen. Nagsimulang magkaroon ng masasamang panaginip si Karen noon. Lagi raw siyang hinahabol ng isang malaking ibon na may mukha ng tao. Nagsimula na rin siya makaramdam ng matinding panghihina. Higit pa sa normal na nararamdaman ng isang buntis. Ang aso naman namin na si Bantay, na dati tahimik lang, ay laging tumatahol ng malakas tuwing gabi. At ang tahol niya ay laging nakatutok sa direksyon ng bahay nila Aling Nena. Isang gabi nun, nag-iwan ng sinigang si Aling Nena para sa hapunan ni Karen. Pilit niyang ipinapakain ito sa kapatid ko. Sinasabing masustansya raw iyon para sa sanggol. Dahil sa pagpupumilit nito, kumain si Karen ng konti. Kinagabihan sumama ng todo ang kanyang pakiramdam nun. Nabilipit siya sa sakit ng kanyang tiyan. Kasabay nito, narinig namin ng isang kakaibang tunog sa bubong namin nun. Isang paulit-ulit na kaluskos na parang may naglalakad doon. Ang aming ama na naniniwala sa mga ganitong bagay ay kumuha ng buntot pagi at sinunog ito kasama ng insenso sa labas ng bahay. Ang umuusok na baga nito ay iniikot niya sa buong kabahayan. Habang ginagawa niya ito, narinig namin ng isang malakas na sigaw mula sa labas nun na parang isang ibon na nasasaktan na mabilis ding lumayo. Kinabukasan hindi na lumabas ng bahay si Aling Nena nun. Nang sumilip ang isa kong pinsan, nakita niyang may mga paso do sa braso ang matanda nun. Simula noon, dinala namin si Karen sa bahay ng aming lola sa ibang bayan. Hanggang sa siya'y makapanganak. Hindi na namin muling kinausap pa ang pamilya nila Aling Nena. Salamat po sa pagbabahagi nito. Hanggang dito na lamang po. Bali guys, 4 pala yung kwento natin sa video ito. So ito na yung pangalawa nating kwento. Ang letter sender natin ay si Sarah. Ako po si Sarah, 24 years old. Nais ko pong ibahagi ang nangyari sa nakababata kong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Erica. Noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Ito ay isang paalala na kahit sa syudad, hindi tayo ligtas sa mga nilalang na akala natin ay sa probinsya lang matatagpuan. Ang kapatid ko ay isang achiever. Laging may honors mula elementary. Kaya naman hindi katakataka na sa isang kilalang universidad sa Maynila siya nakapasa. Dahil malayo sa aming bahay, napagdesisyonan ng aming mga magulang na kumuha siya ng isang boarding house malapit sa university nila. Mag-isa lang siya sa kwarto noong una. Masiyahin po si Erica. Lagi nga siyang may baong kwento tuwing uuwi siya sa amin dito tuwing weekend.
Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagsimula siyang magbago. Bigla siyang nanghina. Noong una sabi niya ay baka dahil lang sa stress at puyat sa pag-aaral. Ngunit lumipas ang mga linggo, mas lalo siyang namutla at pumayat. Dinala namin siya sa doktor ngunit wala silang makitang anumang malalang sakit. Normal ang lahat ng resulta ng kanyang laboratory test. Isang araw nabanggit niya sa akin na may bago siyang roommate. Nakaklase rin niya. Jen daw ang pangalan. Mabait daw ito at maalaga sa kanya. Medyo gumaan ang loob ko dahil may makakasama siya nun. Ngunit nang dumalaw ako isang beses, nakilala ko si Jen. May kakaiba sa kanya nun na hindi ko maipaliwanag. Sobrang puti niya na halos mamutla-mutla na. Palagi niyang inaalok ng pagkain at inumin si Erica nun na laging tinatanggap naman ng kapatid ko. Nang gabing iyon habang tinutulungan ko si Erica na magbihis, may napansin akong dalawang maliit na marka sa kanyang batok. Parang kagat ng insekto, pero mas malalim at medyo nangingitim yung sugat nito. Nang tanungin ko siya, sabi niya ay baka raw sa surot lang. Hindi ako mapakali nun. Kinabukasan bumalik ako sa boarding house nang hindi nagpapaalam sa kanya. Gabi na nun, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanilang boarding house. Nakita ko si Erica na may himbing na natutulog. Si Jen naman ay nakaupo sa kanyang kama nun, nakatalikod sa pinto at nakaharap sa kapatid ko. Tako parang tinutusok ni Jen si Erica ng karayom sa batok. Pagkatapos ng maitusok ang karayom, nilagay naman niya yung kamay niya sa ulo ni Erica nun na para bang dinadasalan niya ito. Napatigil ako nun. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Dahan-dahan akong umatras at isinara ang pinto nun. Dali-dali kong tinawagan ng mga magulang namin. Noong gabing din yun, sapilitan namin kinuha si Erica mula sa boarding house niya. Nagulat pa si Jen sa aming pagdating. Ngumiti pa siya at nagtanong kung bakit. Hindi na namin siya sinagot. Kinuha lang namin ng mga gamit ni Erica at umalis. Habang papaalis nga kami nun, nakita ko si Jen na nakatayo sa bintana. Tapos isang kisap mata ko lang ay bigla siyang naglaho. Inilipat na namin ang eskwelahan nun si Erica. Unti-unti, bumalik ang kanyang lakas at sigla. Di na namin binalikan ang lugar na iyon. Salamat po sa inyong oras. Hanggang dito na lamang po. Okay, ang next nating story, ang letter sender natin ay si Paulo. Hello Sir JD at sa lahat ng listeners. Paulo nga po pala. Gusto ko lang i-share ang kwento ng barkada namin noong high school. Isang kwento tungkol sa pag-iibigan, pagkakaibigan, at isang kaklaseng hindi namin malilimutan. Sa aming barkada, si Mark ang pinakatahimik, pero siya ang may pinakamalakas ang dating. Isang araw, tinamaan siya. Tinamaan siya sa isang bago naming kaklase na si Carla. Si Carla ay parang isang anghel na bumaba sa lupa. Napakaganda, mahinhin at misteryosa. Lahat kami ay boto sa kanya para kay Mark. Naging sila nun. Noong una masaya kami para sa kanila. Ngunit habang tumatagal, napansin naming nagbabago si Mark. Unti-unti siyang lumalayo sa amin. Ang dating masayahing si Mark ay naging malungkutin at laging malalim ang iniisip nun. Pumayat din siya ng husto. Kapag tinatanong namin, lagi niyang sinasabi na okay lang siya. Ang lahat nga ng oras niya ay binibigay niya kay Carla nun. Nag-alala kami sa kanya. May isang matanda sa aming lugar na nagsabi daw na baka raw ginayuma. Pinagtawanan lang namin noon pero habang lumalala ang kalagayan ni Mark, unti-unti kaming naniniwala. Isang gabi niyayas ni Carla si Mark na mag-dinner daw sa bahay nila para ipakilala sa kanyang pamilya. Para bang hindi kami mapakali nun. Nagkaisa ang barkada na sundan namin sila noon.
Malayo ang bahay ni na Carla, nasa dulo ng aming bayan. Malapit sa isang masukal na gubat. Isang luma at malaking bahay na kahoy yun. Sumilip kami noon sa isang siwang sa bintana. Nakita namin si Mark na nakaupo sa isang mahabang mesa nun. Kasama niya si Carla at ang sinasabi nitong pamilya. Ngunit sa pagtama ng ilaw mula sa isang gasera sa kanilang mga muka, halos masuka kami sa aming nakita. Nakita namin yung mga mata nila ay malalaki at namumula. Ang mga bibig naman nila ay puno ng matatalas na ngipin at ang kanilang mga daliri, Sir JD, ay may mahahabang kuko. Pinalilibutan nila noon si Mark na parang isang handa sa isang salo-salo. Si Carla na nakaupo sa tabi niya ay dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng aming kaibigan, habang ang kanyang dila ay humahaba at dumidila sa kanyang mga labi. Hindi na kami nagdalawang isip nun. Kumuha kami ng malalaking bato at pinagbababato ang kanilang bahay. Gumawa din kami ng ingay. Sumigaw kami ng tulong. Sa pagkakagulong iyon, natauhan si Mark. Nakita niya kami sa bintana. Nakita niya ang tunay na anyo ng pamilya nila Carla. Tumakbo siya palabas. Tumakbo na din kaming lahat. Kinabukasan, hindi na pumasok si Carla sa eskwela. Ang bahay nila na pinuntahan namin noon ay abandonado na para bang walang nakatira doon sa loob ng maraming taon. Salamat sa pagkakataong maibahagi niyo ito. Hanggang dito na lamang po. Okay guys, last story na tayo. Ang letter sender natin ay si Rico. Magandang araw po, Sir JD. Ako po si Rico, Tubong Albay. Barkada po ang sentro ng kwentong ito. Mahilig kaming magkakaibigan na pumunta sa mga piyesta sa mga liblib na baryo. Mas masaya kasi at marami kang makikita. Isang beses, inimbitahan kami sa piyesta sa bayan ng lola ng isa naming kaibigan. Sobrang saya nun. May tugtugan, maraming pagkain at masaya ang inuman. Sa kalasingan napadpad kami sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo, kung saan may isang matandang lalaki na nag-imbita sa aming tumagay. Tatay Karyo daw ang pangalan niya. Napakabait niya. Kumuha siya noon ng isang galong tuba at naglabas ng pulutan na hindi namin malaman kung ano. Pero napakasarap. Habang kami nag-iinuman at nagtatawanan, napansin naming may isang dalaga sa loob ng bahay. Anak niya raw yun. Maganda siya pero hindi nagsasalita at nakatingin lang sa amin na parang may takot. Lasing na kami nang magpaalam kami. Gabi na kasi noon at madilim ang daan pabalik. Habang naglalakad kami sa isang makitid na pilapil, narinig namin ang mga yabag sa likuran namin. Hindi yabag ng tao. Mabilis ito at parang mabigat ang hakbang. Nang lumingon kami, isang malaking itim na baboy ang sumusunod pala sa amin nun. Ang mga mata nito ay kulay pula. Nagtakbuhan kami sa takot nun. Pero ang nakakapagtaka, ang baboy ay napakabilis tumakbo. Naabutan nga niya yung isa naming kasama at sinuwag ito. Nasubsob yung kasama namin noon sa putikan nung sinuwag siya ng baboy. Nagkagulo na kami noon. Sinubukan naming batuhin ang baboy pero parang hindi ito tinatablan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang mukha ng baboy. Sa isang saglit sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila nag-iba ang anyo nito at nakita ko ang mukha ni Tatay Karyo. Natakot kami nun kaya nagkanya-kanya kami ng takbo pabalik sa sentro ng baryo kung saan may mga ilaw at may mga tao pa. Hindi na kami sinundan ng baboy nun. Kinabukasan may malalaking kalmot at pasa ang kasama naming nasuwag. Ikwinento namin ito sa lola ng aming kaibigan. Namutla siya at sinabing maswerte raw kami. Kilala raw sa lugar na iyon si Tatay Karyo bilang isang aswang na nag-aanyong baboy ramo.
Simula noon hindi na kami pumupunta sa iba't ibang lugar. Kung may pupuntahan man kami ay doon na sa matao at kung may kakilala kami. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi nyo ito sa inyong channel. Hanggang dito na lamang po.